Hi everyone! So today is another vlog for spring season here in Japan 2024. So ayun na nga, bago ang lahat, i-flex ko muna tong damit na susuotin ko for today's gala. Bali naka-prepare na nga ako dyan ng susuotin ko at ready na akong gumala. Inantay ko na lang tong mga kasama ko. So since nakaplano na nga yung gala namin nung nakaraang araw pa, inagahan ko nga dyan yung pagising kasi pag hindi ako gumising na maaga, itatama rin na akong gumala at sumama sa kanila for today's video. At dahil nga maaga ako dyan nagising, grabe 7 AM talaga in the morning, gising na ako. Mas maaga pa sa araw na pinapasok ko sa company. Pagising ko nga ay nagluto na agad ako ng breakfast ko and then naligo na ako saglit and nag-blower na ako ng hair para mag-ayos ng sarili ko. So ayun na nga, natapos na nga yung preparation namin dyan at paalis na nga kami dyan, pero bago ang lahat, umaura muna kami saglit dyan ni Chona. And finally, nandito na nga kami sa Ten Mango Shrine. Kung talagang nanonood kayo ng mga vlog ko na to dati, pero autumn season yun ng mga araw na yun. At dahil nga favorite season ko yung spring season dito sa Japan, sumama na talaga ako kina Chona para naman may ma-vlog ako for today's video. So nandito na nga kami sa entrance ng Ten Mango Shrine at kung nakikita nyo yung ilog na yan, grabe sobrang ganda. Feel ko talaga yung area na yan. And by the way, nakash nga pala yung attention ko nung nakita ko tong tanim na may pulang bulaklak. Grabe sobrang ganda niya talaga sa personal. Hindi ko to nakita last time pero nakash yung attention ko ngayon. Pero dahil nga spring season ngayon dito sa Japan, kailangan ko mag-focus sa mga cherry blossoms na nakikita ko. Grabe sobrang dami at ganda ng mga cherry blossoms dito. Sayang nga lang dapat last week pumunta na kami dito. At habang naglalakad nga ako dyan sa may tabi ng ilog, bibigyan ko na lang kayo ng konting informations about dito sa Ten Mango Shrine kasi sobrang attractive to at madami mga turista yung pumupunta din dito. And by the way, almost 10 to 15 minutes nga pala papunta dito galing apartment kung magbabike ka lang. Actually, pwede ka ditong pumunta anytime, anywhere kung kailan mo gusto kasi lahat ng season dito sa Japan pwede dito. And yung last na punta ko dito is autumn season. Bali, orange yung mga dahon na nagsisihulugan din. So ngayon, cherry blossom, so more on mga flowers or sakura na tinatawag dito sa Japan. And aside from that, maraming mga magagandang best sightseeing na makikita ka dito sa Ten Mango Shrine. And aside from that, hindi lang autumn and every spring season may makikita ka dito mga cherry blossoms or sakura na tinatawag, kundi every summer may mga magagandang tulips din na makikita ka rito. Isa na nga sa mga reason kung bakit pinupuntahan to ng mga turista ay gusto nilang makita yung Japanese garden at yung Genki-in na tinatawag at meron ding Hachijoga-like pond na sikat dito sa Nagaoka Tenjin Park. And aside from that, meron ding mga malalapit na restaurant or katsutei na tinatawag kapag gusto mong kumain dito sa may loob ng Ten Mango Shrine. Actually, pagdaan nga namin nitong mga kasama ko ay maraming kumakain doon kasi hindi ka lang kakain doon kundi may enjoy mo pa yung mga magandang tanawin. Grabe, sobrang ganda talaga dito sa lugar na to kasi every time na pumupunta ako dito, hindi talaga nawawalan ng mga turista. Actually, maraming mga ideas and activities na pwede mong gawin dito, mas lalo na kapag kasama mo yung mga kaibigan mo. And aside from that, dahil nga sa sobrang ganda ng mga views dito, kahit saan sulok ka pumunta, pwede mong dalhin yung mga family and friends mo para mag-picnic kayo dito sa lugar na to. Kaya nga nitong mga kasama ko na anytime pwedeng kumuha ng mga photos kahit saan sulok mang pumunta, every second, every minute of the day. Charot. And aside from that, one of the benefits ng pagpunta dito is wala siyang entrance fee. Oo mga B, wala siyang bayad kaya anytime, anywhere pwede kang pumunta dito. At nandito na nga kami sa may second entrance. Bali mas marami yung tao dito compare sa unang entrance na pinasukan namin kanina. And 100% sure ako na very familiar na kayo sa lugar na to kasi na-vlog ko na to before nung autumn seasons. Yung pagkakaiba nga lang na makikita mo dito is every autumn season is yung mga color orange na dahon at kapag spring season naman mapapanood mo dito or makikita mo yung mga petals na color pink and white. And yung iba naman ng mga magagandang views is as is where is na pero sobrang ganda pa rin niya kasi na-maintain yung cleanliness. Especially nga pala dito sa may malapit sa lake at every time na tumatambay ka dito, mafe-feel mo talaga na marirelax ka ng sobra. Habang palabas nga kami nitong Ten Mango at naghahanap ng restaurant na pwedeng makainan for lunch, nadaanan namin tong si tatay. Medyo na-curious kami dyan kung ano yung binibenta niya kaya tinanong na lang namin kung para saan to. Actually, hindi talaga namin naintindihan yung sinabi ni tatay kasi sobrang haba pero pagkakaalam namin is binibenta siya every spring season of the year. And finally, after namin maikot yung kasulok-sulukan dun sa Ten Mango, nandito na kami sa McDonald's para kumain ng lunch kasi sobrang gutom na kami at pagod na din. And yes, wag na kayong magtaka kung bakit dito na naman kami kumain ng lunch kasi ito nga lang yung pinakamalapit at medyo mura pa. At bukod dun, mapapano choice ka talaga na dito ka kumain kasi kasama ko tong si Noro na sobrang nagtitipid. Akala mo naman ang tagal na dito sa Japan. Actually, nagdadalawang isip pa talaga siya dyan kung mag-order siya ng burger o hindi. Pero dahil nga pinilit siya ni Carol, ayun, napilitan na lang siyang mag-order. Ewan ko ba sa batang to, sobrang nagtitipid
tipid. Actually, 1 month pa lang siya dito sa company pero tipid na tipid talaga si girl. For sure, hindi na ako magtataka kung marami na tong ipon after 3 years kasi sobrang tipid ko lang na lang wag gumala at kumain sa labas. Bali, nandito na nga pala kami sa may cashier para mag-order ng mga gusto naming orderin dito sa McDo for lunch. So ako naman, hindi na ako masyadong natagalan dyan mag-isip kung ano ba talaga yung orderin ko for lunch. Bali, yung dati pa rin, gaya nung nakaset na hamburger with fries and Fanta drinks for only 520 yen. And wait muna tayo ng mga ilang minutes bago dumating yung order. So, bali dun kami sa taas kakain kasi medyo malawak dun compare dito sa baba. And finally, kakain na kami ng lunch and piniprepare na namin yung mga kakainin namin para sabay-sabay na kaming kumain. And actually, almost same lang pala yung mga order namin dyan. At since wala nga ditong rice sa McDonald's, nag-add na lang kami ng ice cream for dessert. At syempre, habang kumakain kami dyan, ayun, panay-kwentuhan kami ng kung ano-ano, mas lalo na tong kuhay namin na sinuro. Ang daming tanong. Actually, siya yung interviewer namin noong mga time na yan dahil sobrang nakakatawa tong batang to. And finally, after nga pala ng mahaba-habang usapan namin dyan, maya-maya naisipan na namin umalis dito sa McDonald's kasi dadaan pa kami ng Seiyo para mag-withdraw. And after pala namin mag-withdraw, mamimili kami sa may Seiyo at Yakoen para mamili ng mga kung ano-ano. Bali, abangan nyo pala yung part na yon. Hanggang dito na lang muna. Bye!